Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Good afternoon, Academy students! Wala, hindi yata nila ako rinig sa labas eh. Ha? Rinig ba nila ako sa labas? Ulitin natin. Magandang tanghali sa inyo lahat, Academy students! Sabi ko sa inyo ngayon pa lang. And shoutout din, syempre, lagi natin sa shoutout yung mga yan kasi mga masibag magbilang yan. Yan lang kasi yung alam nilang bilang eh. 10 seconds. And shoutout din sa mga faculty and staff ng Academy student na nandiyan sa labas ngayon, kumakain. And shoutout din sa lahat ng mga kapatiran po natin na sumusubaybay ngayon sa ating pong programa. Once again, welcome to your favorite noontime show. This is The Baptist Lunch. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, and Mindanao. And to the four corners of our church, North, South, East, and West corner, magandang tanghali po sa inyo. And to our international viewers, a blessed day sa inyong lahat. It may be good morning, it may be good evening, it may be good afternoon. At kaya the safest way to greet you all is good day. Alright, so again, welcome po dito po sa ating programa. It is Friday. Usapang katatayan na naman mga kapatid ang ating pong pag-uusapan. Kaya let's to all the fathers that are listening right now and that will listen, ay patuloy po natin tangkilikin ang programa po na ito. Magandang tanghali po sa aking pong area, Southeast Family, Southeast Men Rescuers, Southeast Prayer Warriors, and Southeast Chosen Generation. Magandang tanghali sa inyo, and of course sa aking mahal na asawa, Mami Shobe, at kay Baby LG. At higit sa lahat ay magandang tanghali po sa aming mahal na pastor na siyang executive producer and director of the program The Baptist Lunch. Magandang tanghali po, Pastor Hill, and sa lahat pa po ng mga tatay na nandito na ay magandang tanghali po sa inyong lahat. And of course, ay ngayon pong tanghali ay itutuloy natin yung ating pag-uusap patungkol po sa dealing with the emotional status of our children. Kaya no nakaraang Biyernes, napakaganda ng ating talakayan, and I'm pretty sure that this Friday, God will bless us with a great topic. At ngayon pong tanghali po na ito ay hindi ko po kasama ang original co-host ng programa po na ito na si Sir Rudy at si Sir Noel. Shoutout po sa inyo. Kung nasan man po kayo ay nawagabayan kayo ng Panginoon at ingatan kayo ng Panginoon. Joke lang. Kasama po sila ng ating mahal na pastor doon po sa Rosario, La Union. At dahil meron po itong ginanap na revival at sila po ay sinama ng ating mahal na pastor. But ngayong hapon na ito ay we're so blessed na sa kabila ng kanyang tight schedule ay atin sana pagbigyan niya po. Alam, mahirap kuhanin itong tao na to. Sobrang busy ng tao ito. And pero salamat sa Panginoon na talagang despite of his tight schedule talagang napagbigyan niya po tayo ngayon dahil ang dami nitong appointment. Dami nagpapaschedule sa kanya kung sino-sino na lang. But I know he will be a great blessing. Especially, young people na kung meron may young people na nakikinig, makinig kayo na maigi. And to all the fathers, this is a great challenge for us. Kaya, salamat sa Panginoon na kasama natin siya. Wala pong iba kundi si Sir Conrad Tungol. Akala mo kung sino yung tao. Akala nila kung sino. Sino kaya yung busy na? Baka may pastor na. Anyway, so again, salamat po sa Panginoon. Magandang tanghali po sa inyo pong lahat. At muli, salamat sa ating mga pastor at naunlakan muli tayo na makapagsalita at maging blessing sa programang ito, The Baptist Lunch. At salamat din sa Panginoon kay Sir Maki na aking kasama ngayon. At muli, ay yung lahat ng mga tatay po dyan, inaanyayahan po namin kayo na manood ng programang ito. Maganda ma-share nyo po yung link na ito so that you can also be a blessing to your loved ones and also to your relatives. Alright? So keep tuning in. Maganda po yung mga pag-uusapan natin ngayon, and I do believe that may pagpapala po ang Panginoon para po sa atin. Right? Salamat po, Sir Maki. Amen. Kaya ngayon po ay tama yung sabi ni Sir Conrad,
Sa lahat ng mga tatay na nandiyan dyan ngayon ay kindly tune in sapagkat ngayon ay ako po ay naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon sa topic natin. Alam nyo, as I recall what we have talked about this topic last Friday, alam niyo po napakaganda ng mga talakayan po natin. And simula pa nung sinimula ng ating mahal na pastor na itong topic na ito, dealing with the emotional status ng ating mga anak, ay napakaganda po. Alam nyo, sabi ko nga Sir Conrad dito sa topic na ito, even sa mga baby makikita mo na yung emotional status Kasi grabe, katulad po ni LG, yung mga baby dyan, yung mga shoutout sa mga bagong tatay dyan, mga bagong magulang, dun pa lang makikita mo na that you have to deal with their emotional status. Yeah. Kasi katulad nga po, lagi sa bagamat nandiyan dyan yung that's their way of communicating, yung iyak, kasi hindi pa naman nila masasabi yan Hindi pa naman nila masasabi kung ano yung nararamdaman nila. Pero nandoon na po, given the situation itself na nandoon na yung kalagayan nila. But you have to deal on it. Yeah. Na kumbaga parang at some point and at some way, meron kang part na ituturo sa kanila na gagawa ka ng paraan na iiyak ka lang pag kailangan mo. Pag may kailangan ka, wag yung parang laging iyak ng iyak, no? Na bagamat ganyan yung mga baby, lalo na si LG, Mambira, talagang sobrang pagkatatay. Yeah. Di ba? Yung mga ganong klase. But may kita nyo po that you have to do something. On that young age, Sir Con, Yeah. on that very young age, kailangan mo nang gumawa ng isang bagay, gumawa ng isang move to deal with the emotional state Yeah. ng kanilang kalagayan. Kaya isipin nyo, how much more to those children na malalaki na. Yeah. Diba? Like, nandoon na sila sa teenage years nila, nandoon na sila sa adulthood nila. Like, let's say, for example, nasa team preparation na sila, they are working na, diba? Nandoon na sila, but may kita mo that still you have to deal on them. Ito po yan, katulad ng sinabi nila Sir Rudy at nila Sir Noel last Friday. Hindi sukatan ang pera, okay? Hindi sukatan ang material na bagay para hindi mo na pakialaman ang estado ng iyong anak. No? Sa mga fathers na nakikinig po dyan, as a leader of the home, no po, tandaan nyo po ito, sinasabi ko po mga kapatid, according to the co-host that nakasama ko po last Friday, no? Dahil itong mga to ay batikano na pagdating sa pagtatatay. No? Naalala ko yung sinabi nila na hindi sukatan ang material na bagay para sabihin mong hindi na kita papakialaman. Alam mo na ang ginagawa mo. Tandaan niyo po yung sinabi ko din last Friday. Hindi porket na ibigay mo ang gusto niya at na ibigay mo ang lahat ng pangangailangan ng pamilya mo para sa mga tatay na nakikinig po ngayon. Hindi po porket hindi porket na ibigay mo na ang lahat ng pangangailangan ng pamilya ay ibig sabihin nun na bigay mo na rin ang kailangan ng pamilya. Tandaan nyo po, maybe sometimes we are giving our family what they want, but it is and it should be always like this, brethren, that we should give our family what they need. Tandaan nyo po yan, mas magandang maibigay natin yung kailangan ng pamilya kaysa sa gusto ng pamilya. Hindi ba sir yung gusto, yun din yung kailangan? Well, may kita nyo naman po yan. Diba? Sabi ko nga po andyan si Sir Noel. Magandang tanghali po, Sir Noel. Hello, Sir Noel. Sabi ko nga po napaka-importante na maibigay mo ang kailangan. Sapagkat yung kailangan ang aabot ng pangangailangan, hindi yung gusto. Okay? I hope you're getting the point to all the fathers that are listening right now. Ano po? Ang aabot ng pangangailangan ay yung kailangan, hindi yung gusto. Kasi wala pong gusto na naabot niya ang pangangailangan. Bakit? Gusto is just something that you want and it is just a skin deep matter. But yung kailangan, mga kapatid, yung kailangan, yan yung mag-aabot ng iyong pangangailangan. Because, sabi ko nga po sa inyo last Friday, pangangailangan is inside, not outside. Bakit po? Sapagkat ang emotion ay inside. Okay? Inside po yan.
Hindi yan battle sa outside, kundi yan ay battle inside. Kaya nga kailangan mo talaga, and the most effective way for you to reach it is the Word of God. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos lang ang talagang makakapag-abot at makakapag-deal ng emotional status. Kaya nga, pansin nyo, nung nakaraan po pinag-usapan natin, it's all about the formula na ibinigay sa atin ng ating mahal na pastor. What is the formula? The process, okay? Process, and then doon sa process na yon, meron kang sa plan, and then sa process, meron kang mabibuild doon, and then habang nandoon ka sa process, huwag mong kakalimutan na merong pain. Okay? Now, which is, yan yung ayaw ng mga kabataan ngayon. Yan yung mga ayaw ng mga anak ngayon. They don't want pain. They just love the process. Well, actually, alam nyo po, ayaw din nila ng process eh. Ang gusto lang nila, just give me. Parang prodigal son ba? Give me the portion. Wala nang process, just give me the portion. Kaya nung nakaranas na siya ng pain, hindi niya na kinaya. Bumalik din siya. Di ba? Kaya nga we have to deal with the emotional status ng ating pong mga anak. Ngayon, noong nakaraan po ay meron po akong sinabi po sa inyo. Mamaya, meron din po akong sasabihin ulit sa inyo. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, fathers that are listening right now, you've got to take this part seriously sapagkat ito po ang napakagandang paraan para ma-deal natin. Kasi money, marami nang sumubok. Diba? Marami nang sumubok. Gusto mo, sige, nagmaganyan ang kalagayan mo, binibigyan nila ng pera. Marami na pong sumubok. Kasikatan, pinasikat nila yung anak nila. But at the end, yung kung saan pa nila inilagay yung anak nila, doon pa nagkanda sira-sira ang buhay ng anak nila. 'Di ba? Ano ngayon ang minsan makakakita ka ng mga sikat na tao, 'di ba? Mga sikat na tao na kinukuha ang kanilang sariling buhay. Bakit? It's because of fame. Sa sobrang sikat mo, pati negative sa'yo na binabato. 'Di ba? Dahil hindi mo nakayanan, you will take your own life. Alam niyo po, nakakalungkot man isipin na marami ngayong kabataan, ang pinaka-last resort nila is to take their own life. It seems like na wala silang maiiwanan. Sabi ko nga last Friday, Sir Con, hindi man lang nila kinonsider yung tatay nila. Hindi man lang nila kinonsider yung nanay nila. Hindi man lang nila kinonsider yung mga taong pumalibot sa kanila na nagturo sa kanila. Ganun-ganun lang. Mararamdam lang ng hirap. Take their own life. Gagawin palamuti ang kanilang sarili sa bridge, sa lahat. Di ba? Susubukan, ganito. Ang dami nilang ginagawa. Now, fathers, maybe it's time for us to wake up pagdating po sa bagay na ito. Sapagkat, napakahalaga na matutunan po natin ito. It's not a simple matter. Sabi nga ng ating mahal na pastor, this is not a simple matter. It is a serious matter. Yeah. Bakit? Emotion po ito eh. Pag ito ang nanguna, sabi nga ng ating mahal na pastor, pag ito ang nanguna lagi sa buhay ng isang tao, madali niya makalimutan ang lahat. Yeah. Bakit? Yung lahat ng kanyang mga natutunan, yung lahat ng kanyang mga narinig, yung lahat ng pwedeng mangyari sa kanyang maganda, madali niya makalimutan. Bakit? Emotion na ang umaatake sa kanya. Kaya ngayon po, ngayong hapon po na ito, pakinggan natin si Sir Conrad, and I do believe na siya po ay magiging blessing sa atin. Mamaya, katulad nung ginawa natin last Friday, meron po akong sasabihin. Sir Conrad. Ayan, alright. Sige po, maraming salamat Sir Maki, At salamat muli sa Panginoon. By the way, lahat ng mga tatay po dyan, shoutout po sa inyo, At kung meron kayong mga katanungan, by the way, kung you have any questions, lalo na sa topic po na ito, alam ko, meron kayong mga tanong po dyan, Just feel free to comment it sa ating comment section box. At sa abot ng aming makakaya ni Sir Maki, ay sasagutin po namin. Kung hindi man, abangan po natin ating mga pastor sa pagsagot po niyan, At muli ay maganda magkaroon tayo ng dito ng interaction kung ano man po ang nasasaloob po ninyo kayo mga tatay po diyan kasi mahirap. Alam niyo po ba pagdating sa pagpapamilya, mahirap pag-eksperimentuhan 'yan. Yeah. Hindi mo pwedeng pag-eksperimentuhan ang pamilya natin. Alam niyo po kung bakit? Kasi buhay 'yan eh. Buhay ang nakasalalay sa atin. Buhay, hindi mo pwedeng sabihin, try ko kaya ito. Hindi sa inumin, pwede mong gawin yan.
Try mo. Pag hindi masarap, iwasan mo na. Pero pag sinabi mo sa buhay ng isang tao, hindi mo pwedeng sabihin, try ko kaya ito. No, hindi pwedeng ganun. Hindi mo pwedeng i-apply yun sa pamilya mo na, try ko kaya muna ito. Kung hindi effective, wag na lang. No. Buti ko sana, isang araw lang yun eh. Hindi. Kapag tinry mo yan, years. Tatry mo yan ng matatagal. Akalain mo na sayang yung years na yun na hindi pala magiging epektibo sa pamilya mo. Kaya nga sabi ko po sa inyo, wag sana tayong humantong po sa ganoon, no? Na tayo po ay dumarating sa pag-eksperimento sa ating pamilya. Kaya nga merong ganitong programa, mga kapatid, so that ma-educate tayo patungkol sa anumang gagawin natin pagdating sa ating pamilya. Lalong-lalo na tayong mga leader ng tahanan. Hindi tayo dapat nag-eksperimento po ng ganyan. Alright? So dito po tayo sa napagandang topic po na ito na diniscuss nila Sir Rudy, nila Sir Maki at ng ating mga pastor patungkol sa dealing the emotional state of the children or ng ating mga anak. Alam niyo po ba na pagdating sa dealing ay napakagandang salita yan when it comes sa ating mga anak. Alright? Yung salitang dealing na yan is a great word pag dinikit mo yan sa salita children. Kasi bakit? Pag sinabi mong deal, it means it requires involvement. Kinakailangan mo talagang isama yung sarili mo doon sa sitwasyon kung anong meron man ng yung iyong mga anak. Kaya nga i-deal mo yun eh. Ilalagay mo yung sarili mo doon. Saan? Sa iyong mga anak. Ano man sitwasyon ng inyong anak, kinakailangan mong i-deal yan. Lalo na yung sinasabi nating emotional or yung emotions ng ating mga anak. Ito po lagi nating madalas na nangyayari. Talamak itong nangyayari. Minsan alam ng tatay, pero walang ginagawa yung tatay. Alam niya yung sitwasyon eh. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi kasi sapat na alam mo. Dapat meron kang aksyon dun sa alam mo. Kaya ngayon i-deal mo eh. Bibigyan mo ng aksyon. I-involve mo yung sarili mo doon sa nalalaman mo. Minsan sasabihin ng nanay doon sa tatay, honey, ganito na nangyayari. Okay. Sige, alam niyo po yung gano'n. Pero walang aksyon na nangyayari. Alam niya na may nangyayaring gano'n sa kanyang anak, pero walang aksyon na nangyayari. Yaan po yung isang pinaka-nakakalungkot na nangyayari sa napakaraming tahanan po ngayon. Naalin po yun? Na alam ng tatay, pero walang aksyon na nagaganap. Kaya nga, doon sa alam mo, ano yung gagawin mo bilang leader ng tahanan. Kaya nga sabi nga dyan dealing the emotional state. You need to get involved in dealing the emotions ng ating pong mga anak. Kasi alam niyo po ba mga kapatid, aminin man natin sa hindi, pagdating sa emotions, no, pagdating lalong-lalo na sa mga young people ngayon, no, yan po yung pinakatalamak ngayon na nangyayari. Alam niyo naman po sa social media yan eh. Ang pagdating sa mga young people, napaka-emotional po talaga nila. Alright? Alam niyo po kung bakit? Kasi pagdating sa emotion po nila, ang pinaka-focus nila is yung wants nila. Hindi yung need nila. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin mo nun, Sir Conrad? Naka-focus sila sa wants lang nila kung anong gusto nang mangyari, ano yung trend ngayon, gusto nila magkaroon ng love life. Pero tanong, dapat ba? Kinakailangan ba na meron na ba silang love life during that time? 'Di ba? Pagdating sa trending ng buhay, alright? Pag gusto nila na nasa trend sila, naaayon sila. Kaya nga anong ginagawa? Hinahabol yung mga material na bagay. 'Di ba? Gusto trending yun sa kanila. Ano pa? Gusto nila na sikat sila.
Ganyan ng mga young men at young ladies natin ngayon, mga kapatid, na talagang gustong-gusto nila na sila ay yung wants nila, hindi yung kinakailangan nila. Sabi ko nga po sa inyo, yan din po yung akin din kasi dati. Ganyan din ako nung dati, mga kapatid, nung ako po young people pa noon. Di ba? Yan din yung gusto ko. Ako gusto ko na ito ang aking mga kasuotan, ito yung gusto kong mga cellphones, no? Kaya nga dyan papasok, mga kapatid, yung sinasabi ko, dyan po sinasabi, nung binanggit na verse ni Sir Maki last time, patungkol doon sa Proverbs chapter 27 in verse number 23, na sinasabi doon na, be thou diligent to know the state of thy flocks. Dapat talaga, ikaw mismo bilang isang tatay, okay, nalalaman mo na ganyan na nga siya. Ganyan yung estado niya. Na nalalaman mo na, alright, eto na, alam mo yung estado niya, gusto niya ng material na bagay, gusto niya ng sumikat, gusto niya, alam niyo po isang young people, pag hindi niya nakamit yung gusto niya, madedepress yan. Pag hindi niya nakuha yung material na bagay, aayaw yan. Diba? Ganyan kasi sila eh. Kaya nga, ikaw bilang isang leader ng tahanan, alam mo dapat kung paano i-handle yung mga ganyang klaseng bagay na yan. Alam mo kung paano mo bibirahin yung mga ganyang klaseng bagay na yan. Nabanggit nga ni Sir Rudy last time eh. Na alin? Na dapat pag biniram mo yung mga ganyang bagay na yan, dapat ayon sa biblical principles. Hindi, sabi rin ni Sir Maki nung nakaraan, wag mong sabayan yung emosyon niya. Wag mong sabayan, sabi nga, mas maganda na bigyan natin sila ng alin? Ng biblical principles. Ayon sa salita po ng Diyos. Kaya nga, when dealing with these young ones or young men and young ladies, it should be a biblical principle. Tulad na lang, ako mga kapatid, alam nyo naman po yung aking istorya before. No? Way back then, nung ako po ay napapaloob pa kay Ma'am Leslie pa noon. Nandun pa, salamat na lang talaga at meron talaga akong hindi talaga ako pinapabayaan ng Diyos din way back then. Pinreserve pa rin talaga ako ng Diyos sa pamamagitan po ni Ma'am Leslie. No? Akalain nyo po yun, sabi ko nga, gusto ko ito, gusto ko gawin ito, gusto ko ito, meron akong kinikitang pera, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Alright? So, hindi ko nakikita kung ano yung kahihinatnan ko nun eh. Bilang isang young people, hindi ko alam kung ano yung pupuntahan ko during that time. Not unless na sinasabi nga, yung dumating nga na sa punto ng aking buhay na si Ma'am Leslie ay dinisiplina po talaga ako. Dinisiplina niya ako at sabi niya, alright, kung magpapatuloy ka sa ganyan, mas maganda umalis ka na lang dito sa tahanan namin. Akalain niyo po yun, sabi ni Ma'am Leslie na yun. Kung magpapatuloy ka dyan sa bisyo mo, kung magpapatuloy ka dyan sa paninigarilyo mo, kung magpapatuloy ka dyan sa pag-uwi mo ng late at madaling araw ka na umuuwi at ginagawa mo lang tulugan itong bahay na ito, mas mabuti pa na maghiwalay na lang tayo. Akalain niyo po yun? Syempre, nalakas ang loob ko. Layas din ako. Alis din ako, mga kapatid. Diba? Pero sabi ko nga po sa inyo simula noon, alam ni Ma'am Leslie na yung pinaninindigan niya during that time ay ayon yun sa Biblia. Kasi nakakarating na dito si Ma'am Leslie. Nandito na siya noon. Nandito na siya noon at most probably nagpa-counsel yan. Kaya naka-decide siya kasi matagal na panahon na kaming ganun eh. Parang wala lang. Pero dumating sa punto na nag-decide na talaga siya na, alright, kailangan ko ng disiplinahin itong anak ko na ito. Itong kapatid ko na ito. So dumating sa punto na gano'n na umalis ako at nagkaroon na napariwara ang aking buhay at mas lalong naging grabe ang aking buhay. At simula noon, doon ako nakarealize na hindi pala ito yung totoong buhay. Kaya ngayon, ang pino-point out ko po dito, mga kapatid, no, na
na sa panahon ng ganon, na hindi mo na alam, sa panahon na yung mga anak natin ay talagang naninindigan at talagang sobrang pasaway na sa kanilang buhay, ay sinasabi ko, mas kinakailangan nila na paano natin ididil yun, kundi sa pamamagitan lang ng prinsipyo mula sa salita po ng Diyos. Hindi ayon. Kaya pag dinil kasi natin ayon sa emotions natin, yung pagdidil natin sa ating mga anak, baka mapatay mo yung anak mo na yan. Baka hindi mo baka hindi mo makayanan at baka hindi mo matansya ang iyong sarili. Pag pinagana rin natin yung emosyon natin. Kaya nga, in dealing with this kind of generations right now, we really need to what? Have a strong biblical principles. Kasi grabe po ang kabataan po ngayon. Hindi na siya yung tulad ng kabataan dati. Ang tindi po ng kabataan ngayon. Bakit? Merong matinding cellphone eh. May matinding gadget tayong kalaban, kapatid. Biruin mo, grabe na yung udyok ng sanlibutan na yan. Madalas nga makikita nyo po mga kapatid sa mga Korean novela. Ano po makikita nyo dyan? Alam ko, feeling ko, dyan nagsimula yung ano na yan eh. Dyan nagsimula yung mga suicide na yan. Alam nyo kung bakit? Kasi madalas sa mga Korean novela, ang solusyon pagdating sa problema na pag mga young people, ibubuwis yung buhay nila or kukunin yung buhay nila. Di ba? Kaya nga sabi ko po sa inyo in dealing with this matter, no, hindi mo pwedeng i-deal sa pamamagitan ng ayon sa iyong pagkaunawa. Kinakailangan, i-deal mo siya ayon sa strong biblical principles. Kinakailangan. Hindi mo pwedeng i-deal yan materially. Nasasabihin natin, alright, sige, punta tayo sa depressed ka, punta tayo sa beach, punta tayo sa magagandang lugar, punta tayo sa mall, pakainin kita ng masarap na pagkain, punta tayo sa ganitong lugar, or bigyan kita ng magandang cellphone, bigyan kita ng maayos na sasakyan. No, hindi ganun ang tinuturo mga kapatid. Hindi natin madidil yung ganung klaseng mga emosyon ng ating mga anak kapag ganun lamang. Kaya nga sabi ko po sa inyo, we need to have a strong biblical principle. Naalala ko lang mga kapatid, yung may isa akong napanood. No, may isa akong napanood sa Facebook at nagrereklamo yung kanyang yung kanyang asawa. Ang sabi ng kanyang asawa, nirereklamo niya yung kanyang asawang lalaki sa kadahilanan na yung kanyang asawang lalaki ay nagiging harsh na daw. That's the word eh. Too harsh na daw sa pagdidisiplina ng kanyang mga boys. Take note ang dinidisiplina nung tatay ay boys, lalaki. Alright? So sabi niya, bakit I'm just a bit concerned that, English kasi yan eh. Concerned daw kasi siya na yung asawang lalaki ay dinidisiplina nung kanyang asawang lalaki na harsh na masyado. Siguro baka matindi yung palo, matindi talaga yung pagdidisiplina or meron talagang ginagawa na talagang kakatutuwid. Ngayon, ang tanong nung isang lalaki, all right. Mahal mo yung asawa mo? Yes. Pinagkatiwala mo sa kanya ang mga anak mo? Yes. Minahal mo yung ganyan na? Yes. Now, bakit ka nagko-question doon sa pagtitrain niya sa iyong mga anak? Dahil mahal mo siya, tama ba? Yan ang sabi nung host ng programa po na yon. In short, mga kapatid, ang point nun, mga kapatid, is hayaan. Kasi nga dinidisiplina eh. Matinding kinakailangan talaga ng disiplina pagdating lalo na sa mga anak natin. Kaya nga, ganito po yung sinasabi po natin, mga kapatid. Alright? Ganito po yung pinaka-point po dito.
No? Kinakailangan natin pagdating sa pagdidil ng emotions ng ating mga anak, we really need to have a strong biblical principles. Because ang kalaban natin dito, mga kapatid, ay alin? Spiritual. Spiritual yan, mga kapatid. No? Kasi tatandaan natin, always remember, na kapag maayos ang spirit natin, it will all follow. It will all follow, brethren. No? Kaya kung pupuntahan po natin yung verse na very familiar verse pagdating po sa pinag-uusapan natin in Proverbs chapter 25 in verse number 28. Sabi po ng Biblia po diyan, he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Akalain niyo po yan? Kaya nga sabi ko sa inyo, we need to have a strong biblical principles pagdating sa pagdidisiplina ng ating mga anak. Hindi pwedeng material na bagay yan pagdating po dyan. Yep. Hindi mo pwedeng sabihin na bigyan mo ng magandang sasakyan, panandalian sasaya yan. Pero hindi niya mauunawaan kung ano yung dapat niyang tatahakin. Naunawaan niyo po ba yun? Panandalian lang yan. Bigyan mo na, dalhin mo sa magandang lugar. Magiging masaya yan. Yes, magiging masaya. Pero hanggang saan lang yung saya niya? Pag nawala na ulit sila dun sa masayang lugar na yon, ano na ulit? Depressed na naman yan. Kaya nga sabi ko po sa inyo dapat natin talagang masugpo at masusugpo lamang natin yan, mga kapatid. Tayong mga magulang, masusugpo lang natin yan sa pamamagitan ng salita po ng Diyos. Strong biblical principles, mga kapatid. Tulad na nga, sabi ko, based on my experience, dinisiplina ako ng aking ate. Doon lang ako nagkaroon ng realization sa aking buhay. Kaya sabi ko po sa inyo, kung tutuusin nga, mga kapatid, talagang pwede akong lumaban nun during that time. Pero salamat na lang talaga sa Panginoon hindi na pinahintulutan ng Diyos sa akin yun. Pero again, ang pinapaunawa ko lang po sa inyo dito, mga kapatid, pagdating sa emotional, pag-deal sa emotion po ng ating mga anak, ay kinakailangan natin gamit ang salita po ng Diyos. Hindi mo pwedeng i-deal yan ng alin? Ng anumang kakayanan mo or anumang talino mo. Hindi talino ng mundo dapat. Talino dapat na nagmumula sa salita po ng Diyos. That's why we have this kind of program para alalayan kayo, mga kapatid. Kaya nga no wonder, nakakalungkot, mga kapatid, pag nakakarinig tayo ng mga tatay kung paano nila i-deal yung problema pagdating doon sa emotional state ng kanilang mga anak. 'Di ba? Ito lagi trending lagi, mga kapatid. Kung paano i-deal ng isang makamundong tatay kapag nade-depress yung kanyang anak or nagkakaroon ng hindi maayos na emosyon yung kanyang anak. Anong gagawin? Material na bagay. Ganun lagi. No, ito anak, ito pera. O ito anak, punta ka doon sa mga kaibigan mo. O ito anak, punta ka doon sa bar. Punta ka doon at magaliw-aliw ka. Punta ka dito sa Boracay. Punta ka dito sa ganyang mga klaseng lugar, mga kapatid. Para lang ma-deal yung emosyon ng kanilang mga anak. 'Di ba? Kaya nga sabi ko po sa inyo, salamat na lang at merong ganitong klaseng programa na muli ine-encourage tayo na hindi mo na kinakailangan gawin yun, mga kapatid. Just talk, alright? Just sit with your children, explain to them what is happening, mga kapatid. Yun talaga minsan ang kulang sa tahanan communication sa loob ng tahanan. Yeah. And sabi ko, yun yung sinasabi nga kaya nga deal Dealing, yun yung nawawala. Yung salitang dealing. Yung dealing na sinasabi. Alam ng tatay na may ganitong nangyari pero hindi dinidil. Hindi nag-i-involve yung tatay. Hindi nag-i-involve yung magulang. Kaya sabi ko po sa inyo, i-deal natin ng alin? I-deal natin
ng mabuti yung ating mga anak. Gamit ang salita. Talk with your children, alamin, anak, anong nangyayari, ano nang kalagayan mo, anak, ano na ang estado mo sa school mo, anak, kamusta yung school. Minsan hindi na natin nagagawa yan. Hindi na natin halos nakakamusta. Nak, or kung mayroon trabaho, nak, kamusta yung trabaho? O minsan, ang gagawin na lang ng magulang, anak, kailan ang sahod? Kailan ang ano? Di ba? Pero minsan, hindi natin nakakamusta mga kapatid. Kaya nga, sabi ko po sa inyo, kailangan natin i-deal ng maayos ang ating mga anak pagdating po dyan sa bagay po na yan. Napaka-importante po na magkaroon tayo ng maayos at strong biblical principles pagdating saan? Pagdating sa pagdidil ng emotion ng ating mga anak. Alright, Sir Maki, sir. Yan. Alam nyo, napakaganda po nun sinabi ni Sir Conrad. Alam nyo, bilang isang lumaki na narinig nyo naman yung testimony ni Sir Conrad. Sabi nga ni Sir Con, mas nauna ko pang na-meet yung parent, yung mother niya kaysa sa akin. Kaysa sa Buti kanya. pa. Diba? Buti ka pa. Kumbaga, when it comes to Sir Con, when it comes to emotional state ng isang anak, parang kumbaga nasa iyo ang lahat ng karapatan. Oo naman, sir. Oo naman, talagang kung magre-rebelde nga lang ako talaga, pwede naman eh. Yeah. Pwede naman akong magrebelde, pero hindi ko pinahintulutan yun. Kumbaga, tinignan ko na lang na kung ano yung blessing talaga ng pagsunod. Kasi alam naman natin, alam niyo naman, hindi, kumbaga, na-educate din naman tayo na wag tayo magtanim na nga sama ng loob sa mga magulang. Kumbaga, doon pa lang eh. Pwede naman akong magrebelde sa aking magulang. Magtanim ng sama ng loob. Pero sa biyaya ng Panginoon, never ko pong ginawa yan sa aking talambuhay. Yeah. Na ako po ay nagtanim ng sama ng loob, bagkus talagang pinagpe-pray ko pa yung magulang ko. Yep. Na sooner Amen. or later, prayerfully, makakasama ko siya sa church. Wow, amen. Prayerfully, makakasama ko siya dito. Kumbaga, kasi kung papaganahin mo yung emotion mo, kapatid, pagdating doon sa bagay na yon, talo ka. Yeah. Talo ka, kapatid. Sa lahat ng mga young people na nakakapakinig sa akin, ang mga magulang natin, hindi yan perpekto. No? May mga pagkakamali din yan. Pero hindi yun lesensya mo para magtanim ka ng sama ng loob sa kanila. Tulad na lang nung nangyari nga sa akin eh. Sabi nga ni Sir Maki, I have all the avenues para sabihin ko na, wala na. Grabe naman tong nanay ko na to. For 33 years, di man lang ako inuwian. Wala sigurong pakialam to sa akin. Wala. Diba? Parang pwede yun eh. Pero salamat na lang sa Panginoon, hindi pinahintulutan ng Diyos na pumasok yun sa aking puso't isipan. Bagkus, mas pinalangin ko pa siya, mas pinag-pray ko pa siya, na makakasama ko siya saan? Sa simbahan. And praise be to God, mga kapatid. Nakasama ko sa church. Yup. Amen. Nakasama ko sa church yung yung nanay ko. Nakinig siya last year, nandito siya. Oh, salamat amen. sa Panginoon. Answered prayer yun, mga kapatid. Sa tingin nyo ba, it's just an overnight? No. Tagal ko naming pinalalangin yun. It takes years, mga kapatid. No? Kaya pagdating sa minsan kasi, pag tayo, mga young people, yung bugso ng damdamin natin, pag umaangat na yan, talaga yung hindi natin makontrol yan eh. Hindi natin makontrol yan, mga kapatid. No? Minsan gusto natin i-pour out agad. Ganyan ang mga young people. Kasi yun yung gusto mo eh. Yun yung gusto mong mangyari. Naka-focus ka sa wants mo. Yung gusto mong mangyari. Na gusto mong sabihin ito. Pero hindi mo alam, nakakasakit ka na pala ng damdamin ng magulang mo. Yeah. Diba? Minsan na gusto mong sabihin yun, pero hindi mo alam na ang sakit pala nun. Ang lutong pala nun para sa kanya. Diba? Pero kaya nga sabi ko po sa inyo, mga kapatid, we need to be careful and we need to be mindful in dealing with our emotions as well. No? Minsan gusto lang, kung ano yung gusto mong sabihin, natatawa nga lang minsan sinasabi na ating mga pastor minsan na wala na, ganito na ako prank na ako. Natatawa ko sa yan. So mas ibig sabihin, mas
matimbang pa ba yun kaysa doon sa natutunan mo gamit ang salita ng Diyos? Di ba? Kaya sabi ko po sa inyo mga kapatid, salamat na lang at merong church na nagtuturo para mahalin at mahalin ng mga magulang natin. Yep. No? Kaya nga sabi ko, grabe kung ako lang per se, kung titignan nyo lang yung buhay ko mga kapatid, pwede na ako magbulakbol, pwede ko nang gawin lahat. Pwede na lahat. Pero salamat na lang. 'Di ba? Sabi ko sa pagdating sa emotion, kinakailangan talaga natin ng utak. Yeah. Utak talaga, kapatid. Man. Kasi ang emotion, ano yan eh, talagang bugso ng ano yan, ng damdamin. Yeah. Pero pag pinagana mo yung utak mo, tama ba yung sasabihin ko? Mm-hmm. Tama ba yung lalabas sa aking bibig? Yeah. At mararamdaman, ano kaya mararamdaman? Kasi gagamitan mo, pag ginamitan mo ng utak yung kapatid, yun ang sabihin mo, ano kaya mararamdaman ng nanay ko pag sinabi ko to? Hindi pwedeng wala kang reflection eh. Oo. Hindi pwede. Ano kaya sabihin ng tatay ko pag sinagot ko siya? Yeah. Yun, ginagamitan ng utak. Yun. Kaya nga yun siya sabi na kinakailangan natin ng salita ng Diyos That's right. in dealing ng mga emotions na ito. Yeah. Kasi hindi mo madidil to ng sayo lang. Mahirap. Promise, mahirap. Hindi mo kakayanin. Pero wala kasing basihan, sir. Yeah, tsaka hindi ka sir tuturuan sir ng emotion to deal it. Yeah. Hindi ka tulad ng education about the word of God na tuturuan ka how to deal your emotion. Yes. Pero pag napangunahan ka ng emotion, hindi ka tuturuan ng emotion to deal your emotion eh. Ang ituturo sa iyo ng emotion, burst out mo. Yeah, eh. totoo yan. Kaya nga, tinan nyo naman, pati sa social media, di ba? Bine-burst out ng tao yung kanilang Kahit emotion. nga sa tots eh. Totoo yun. Kahit nga sa tots eh. Akala mo yung tots, tot mo nga eh. Pero nagbo-burst out ka ng emotion doon. Ano yung tot mo, burst out na emotion? Yeah, anyway, hindi na madaming din nakakuha ng ganyan, no? Yeah. Kaya nga pero lasa to, Sir Maki. Yes, sir. Kaya siya sabi ni Sir Maki kanina, na kinakailangan kasi natin, ito yung guide mo eh. Ito yung magko-control ng emotion mo. Ito yung magiging pattern mo. Yung alin? Yung Word of God. Kasi bakit? Ito na, pag sinabi mo, ito dapat, hindi dapat. Kasi merong salita ng Diyos eh. 'Di ba? So yun yung dapat nating maliwanagan, mga kapatid. All right? So sige po, Sir Maki. Yeah, alam nyo, as I listened to Sir Conrad kanina, kasi sabi ko nga po much respect sa mother ni Sir Con. No? We're not here to condemn people or anything about it. No? Alam nyo po yan. Pero alam nyo po ba kung bakit sabi ko nga makakatulong ito lalo na sa mga tatay? May kita nyo po, bagamat hindi man tatay ang ginamit ng Diyos, pero may kita nyo po, nandoon yung pinaka-conclusion ng lahat. Yung turuan and deal it. Tingnan nyo, katulad po ng ginawa ni Ma'am Leslie sa kanya, dinil. Yeah. Sabi ko nga po lahat ng karapatan meron siya. Magrebelde, katulad sinabi niya, magrebelde, maglayas, ituloy yung kanyang ginagawa sa labas noon. Nasa kanya lahat ng karapatan. Hindi natin masisisi si Sir Conrad kapag gano'n na nangyari. Bakit? That's his emotion. Pero one thing na, kung bakit siya napunta po sa biyaya ng Panginoon sa kalagayan niya ngayon, one thing na ginawa lang ni Ma'am Leslie deal with the emotion. Deal with it. Bakit? Kasi kapag sabi nga po ni Sir Conrad, kapag hindi mo nabantayan yan, sabi nga namin kanina, it will teach you, emotion will teach you to burst out. Hindi niya i-deal na sasabihin sa'yo ng emotion, o sige, kalmahin mo sarili mo. Hindi. Hindi ka tuturuan ng emotion. Pansin mo ba, pag umiiyak ka, mas malakas ang iyak mo pag marami ng tao. Di ba? Sa mga young people dyan, natawa ka, no? Mas malakas ang iyak mo pag marami ng tao. Pero pag ikaw lang, hindi naman ganun kalakas eh. Lalo na ngayon, pambira, may digital platform of emotions na. Nagbukas ng thoughts. Dati sa Facebook, ano lang to what's on your mind post lang to Ngayon, nakalain mo, thoughts na. Thoughts na nagsimula nga lang ito sa My Day My Day pa lang, naglalabas ka na nadagdagan pa ng thoughts. Now, parents, fathers, especially fathers that are listening right now. Alam niyo po, balik tayo sa Bible. Gaya po ng binanggit ni Sir Conrad kanina, be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herd. Sabi ko nga po hindi porket na ibigay mo na
mga material na bagay. Hindi mo na, hindi porket nabigay mo na ang mga bagay sa loob ng bahay, ibig sabihin nun hindi ibig sabihin nun nabigay mo na rin ang kailangan sa loob ng bahay. Yeah. Yan po ang tatandaan po natin. And in the book of Proverbs, fathers that are listening right now, again, sabi ko nga po sa inyo, if you're going to try to read it from chapter 1, verse number 8, down to chapter number 7 of the book of Proverbs, there you will know how to deal with the emotional status of your children. Especially on this one. Proverbs chapter 4, verse number 20. My son, see that? Address agad. Alam mo na kung sino nagsasalita eh. Attend to my words. Incline thine ear unto my saying. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst. Oh, by the way, before I continue that, tandaan nyo po yung formula na ibinigay sa atin ng ating pastor. Process, purpose, and pain. Okay? Tandaan po yan. Let your children know that formula, fathers. Process, purpose, and pain. Kaya may proseso kasi yung proseso na yan ay may purpose yan. At dahil yan ay may purpose, may pain yan. Bakit? Dahil hindi masusunod ang gusto mo. Kasi dapat masunod yung purpose para masunod yung process. Okay? So process, purpose, and pain. That's the formula. How to deal with the emotional status ng ating children. Binigay sa atin ng ating mahal na pastor. Now, tingnan niyo po. Here's the process. Attend to my words. Incline thine ear unto my saying. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. That's the process. Now, what is the purpose? Verse number 22. For they are life. Ano ang kinukuha ng maraming anak ngayon pag naranasan na ang pain? Life. Okay? Now, sabi dito ng Bible, for they are life unto those that find them and health to all their flesh. Okay? Yan yung purpose kung bakit sinabi doon sa verse number 20 and verse number 21 yung proseso. Because the very purpose of attending to the words, taking heed to the words, and inclining your ear to those instructions that you are hearing from that they are hearing from you, fathers. And the process is teach them not to depart from thine eyes. Yung tinuro mo, dapat as much as possible, it is very visible to them. Okay? And then keep them, turuan nyo sila to keep it in the midst of thine heart. Ibig sabihin talagang nandiyan dyan lagi yung eagerness na yung instruction ay nananatili lang. Bakit? For they, here's the purpose. Kasi yan ay life sa kanila. Now, when we talk about life, when you give, di ba, sabi nga natin katulad sa storya ni Job, pag tinagalog natin yung storya ni Job, anong nawala kay Job? Kabuhayan. Anong nawala kay Job? Buhay. Na pag sinabi natin, kaya ka nagtatrabaho para mabigyan mo ng buhay. Alam niyo kung bakit? The very essence of the word life is protection. Now, sabi dito ng Bible, for they are those words, okay, na sinabi in verse number 20, na panatiliin sa puso ng anak. Anong sabi dyan? They are life unto those that find them. Kaya nga, pag yung mga anak po natin, fathers, kapag na-deal natin sila, how to deal on their emotional status, dapat malaman nila na yung buhay mismo nila ay kanilang protection. Kaya nga you've got to deal, kasi alam niyo po maganda po ito nabanggit na po ito ng ating mahal na pastor dito. When you deal with their emotional status, you are dealing with their life. Yeah. Okay? Tingnan niyo po kay Sir Conrad. Ano ang nabago? Yung emotional state niya lang ba? No. Nabago yung buhay niya. Yeah. Di po ba? Napansin niyo po ba yan, fathers? Kaya that's how, ganito po kaseryoso itong bagay po na ito. Tandaan niyo po yung sinabi ng ating mahal na pastor, when you deal with their emotional status, you are dealing with their life. Just like Sir Conrad here. Sabi ko nga, hindi lang naman nabago. Let's say for example lang po, I'm not on his state to say this Kaya I will say this like an example, illustration. Halimbawang may sama siya ng loob sa kanyang parents. Hindi lang naman po ang nabago yung sama ng loob
Ang nabago mismo, yung buhay niya. Kasi, hindi mo pwedeng sabihin na bago yung sama ng loob niya, na wala yung sama ng loob niya, pero hindi nagbago yung buhay niya. No. Ang mangyayari doon, kailangan mabago yung buhay niya para mawala yung sama ng loob niya. That's the formula, brethren. Kaya nga sabi ng ating mahal na pastor, process, purpose, and pain. Normal na may pain kang mararamdaman kasi isipin mo, yung pinakahinanakit mo mawawala, kailangan mong tanggalin. Ang sakit nun sa'yo. sa mga may hinanakit dyan. Di ba? Yung mawala sa'yo yung hinanakit mo, ang sakit nun sa'yo. Totoo yan. Kaya nga sabi nyo, dili kayo makapag-move on ba? Kita? Bakit di kayo makapag-move on? Kasi ang sakit nun sa inyo. Routes. Di ba? Hindi yun. Mahirap yun. Yung mga may tinatagong hinanakit, ang hirap tanggalin niyang hinanakit na yan. Bakit? Masakit sa yan eh. But, you've got to deal with it, fathers. Alam niyo naman ang mga kabataan ngayon. Ma-unfriend lang, may hinanakit na. Di ba? Kaya hindi lang nila makuha yung gusto nila, may hinanakit na. No. How to deal on their emotional status? Teach them to attend. Really attend. Take heed. Talagang yung focus ay nandoon. And keep the words na binibitawan mo in their heart. Bakit? That's their protection. Amen. And health to all their flesh. Akalain nyo po, health. What symbolizes health? Nandiyan si Sir Conrad. Strength. Strength saan? To all their flesh. So those things na makakapag-attract sa kanila ng lust, kaya nilang labanan yun. Bakit? Yeah. They have the strength. They have the health to all their flesh. Alin yun? Those words na binitawan mo. You see the purpose, the process of the purpose. Okay? You see the purpose, rather, the purpose of the process. Okay? Yung prosesong ginawa mo, tatay, on how to deal with them, may purpose yan. At yan yung verse number 22. Ito ngayon ang pinakamaganda. Another process. Keep thy heart with all diligence. Ito na. Kung saan nanggagaling ang lahat. For out of it are the issues of life. That's the process and the purpose. One verse. Process is keep thy heart with all diligence. Purpose, for out of it are the issues of life. Kailangan bantayan mo yan. Diyan lahat manggagaling. Yan ang kailangan mong sabihin. That's how you deal. Now, where is the pain? The pain is verse number 24. Put away from thee a froward mouth and perverse lips put far from thee. Alam niyo po ba, ito si Sir Conrad, pag inatake ka ng emotion mo, babalik-tarin mo ang lahat. I'm telling you, kapatid, babalik-tarin mo lahat. Yung tipong sinabi ng doktor, inumin mo itong gamot na to. Nasa hindi mo iinumin yan kasi pinapaniwala mo ang isip mo, ang sarili mo na walang makakagamot sa sakit mo. Meron ngang makakagamot eh. Yan po ang ibig sabihin ng perverse lips. Yan ang ibig sabihin ng froward mouth. Froward mouth is lying words. Perverse lips is turning things. Binabaliktad yung mga bagay. Pag sinabing ito yung makakagamot sa'yo, hindi mo iti-take yan. Kasi, alam mo, pinapaniwala mo sa sarili, wala talagang makakagamot na sama ng loob ko na ito. Walang makakapagtanggal nito. Fathers, I just want you po to be aware about what is happening. Ganyan po ang emotional state ng mga kabataan ngayon. That's why their last resort is to take their own life. Bakit? Dahil alam nila, pinapaniwala nila ang sarili nila na walang makakagamot sa kanilang emotional status. Kalain nyo po, no? Sadly, even the Bible, they are trying to turn it down. Bakit? Sapagkat alam nilang may Bible na makakatulong, pero ang paniwala nila sa sarili nila, wala. Walang makakatulong nito. Kaya nga masakit yan sa kanila. That's the pain. Pero ano pong process ulit? Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy foot. That's the purpose. Remove thy foot from evil. Para mawala ka doon sa kasamaan.
Doon sa emotional state mo, you've got to remove it. And those are the words, fathers, on how to deal with the emotional state of your children. Sabi ko nga po balik tayo dun sa sinasabi ng ating mahal na pastor. When you are dealing with the emotional state of your children, you are dealing with their life. Yan po ang tatandaan nyo. That's how Kaya ito mga kapatid, pansin nyo po ba? Buhay ito. Itong dinil dito sa verses na ito, buhay po ito. Buhay ito ng tao. Kaya nga ganun na lang ka-strong. Ganun na lang ka talagang sinasabi niya na hindi pwede na wala kang marinig sa akin. Lahat ng narinig mo sa akin isa puso mo yan. Bakit? Buhay mo yan. Health mo yan. You've got to keep your heart with all diligence. Bakit? For out of this are the issues of life. Yan ang hindi nababantayan ng maraming anak po ngayon. Kaya fathers, it is high time for you to deal. Hindi imposible. Nakita po natin, buhay ni Sir Conrad. Hindi imposible. May nagturo lang din naman sa kanya. May nag-deal lang din naman ng emotion niya. And I do believe, Sir Conrad, na alam ni Ma'am Leslie na kaya ganun ang actions mo, it's because you know your family background. Di ba? So anong ginawa? May nag-deal lang. Kita niyo po, nung may nag-deal, biyaya ng Panginoon. Living testimony ngayon. Kaya nga siguro, Sir Maki, kung hindi ako dinil ni Ma'am Leslie noon, wala. Wala, Sir. Wala. Hindi tayo magkikita. Hindi tayo magkikita. ako, Sir, naniniwala. Pero nakita mo na yung magulang ko. Pero hindi tayo magkikita. Di ba? See that? Pag nakita niyo yung, akalain niyo ba, pag nakita niyo yung picture nila dati, sila-silang magkakamag-anak nagiinuman. Di ba? Walang proseso. Pero nung nagsimula na magkaroon ng proseso at naintindihan ni Sir Conrad yung purpose, pain, oo, masakit. Kasi sabi ko nga po mahirap kapag yung ikaw yung may hinanakit, tapos tatanggalin mo yung hinanakit mo, ang hirap nun. Ang hirap nun. Kaya nga ang ganda ng preaching ng ating mahal na pastor last Sunday, di ba? Na the last lesson na itinuro ng tatay sa kanyang anak is forgiveness. Love and forgiveness. Wala na. Naalala ko yung kausap po namin ng ating mahal na pastor, nabanggit ko na po ito sa inyo kahapon sa Baptist Lunch. Diba? The very bottom line, every day may nararanasan siya. I'm telling you, fathers, sa mga married, kapag narinig nyo yung storya, you will never believe it. Every day may nangyayari. Every day may sakit na nangyayari. Every day may nararanasan sakit. But the very bottom line of her, Sir Conrad, isa lang sinabi niya, wala mahal ko siya Everything is over. Tapos na usapan. Whatever pain na nararamdaman niya, wala. Nawawala yung lahat. Bakit? Mahal niya yung tao That's it. Tapos na ang usapan. Oo, masakit. Masakit. May nararamdaman siyang sakit. Pero wala Pag naisip niya na, seryoso ako, mahal ko tong tao na to, tapos ang usapan. Wala. Alam niyo po, ang pinaka-the best na nangyari doon, bagamat ganon, dahil mahal niya, same thing lang. Gagawin niya yung role niya bilang asawa. And because everything will be over sapagkat mahal niya yung tao. Kapatid, sana po sa mga tatay, ganon din po. Maharing, sabihin natin, yung hinanakit ng anak mo ay dulot mo. Yung hinanakit niya ay dulot ng parents. Tandaan mo, you are still God's assigned people para sa kanila. Tandaan mo yan, ikaw ang nilagay ng Diyos dyan. Wala nang ibang makakatulong sa kanila kundi ikaw sapagkat kung ikaw po ang tatay niyan, mga fathers po na nakikinig po ngayon, kung ikaw po ang tatay niyan, tandaan niyo po itong sasabihin ko. Hindi po nagkamali ang Diyos sa paglagay po sa inyo bilang tatay niyan. Hindi po nagkamali ang Diyos na ikaw ang ginawang leader ng tahanan niyan. Because God makes no mistakes. Hindi po nagkakamali ang Diyos. Tandaan niyo lang po na merong formula on how to deal with the emotional status of your children. Number 1 is the process, the purpose, and the pain. Ipaintindi natin sa kanila na merong pain. Sabi ko nga at the young age ng bata, baby months, you've got to deal with the emotion Bakit? Pangit pag nakalakihan niya yun.
Pangit pag nakalakihan niya yun. Oh yes, we understand it. That's the way of their communicating. Iyak pa sa una. Pero let them know na iiyak ka lang kapag kailangan mo. Pero yung iyak na parang wala na, ibang usapan na yon. At some point, Diyos ang bahalang magpaintindi sa kanila yan. Kung ganun nga, how much more dito sa talagang meron na pong nakakaisip at nakakaintindi na sinasabi. That's why there's the book of Proverbs. Again, I would like to encourage all the fathers. Proverbs chapter 1 verse number 8 hanggang Proverbs chapter number 7. That is how. Verses that you will read there, that is how you deal with the emotional status of your children. Again, mga kapatid, sabi ko nga po wala pong ibang hangarin ang programa po na ito, kundi tulungan ang mga tatay ngayon upang matulungan natin ang mga kabataang sa kanilang emotional status. Mahirap. Alam mo, nakakalungkot, Sir Conrad, di ba? Ang lakas ng loob ngayon mag-post ng mga bata sa kanilang emotional status. Yung tipong pag nag-post sila, parang walang ginawa yung magulang nila for them. Di ba? Walang mga taong tumulong sa kanila. That's the stage or that's the state right now of their emotional status. Kaya fathers, let's deal with them. Amen. Let's deal them. Puntahan natin, upuan mo yan, kausapin mo. Yun. Makinig man yan sa hindi. At some point, ako, mga kapatid, naging anak po rin. Hanggang ngayon, anak pa din po ako. Kahit may asawa na po ako, may pamilya na ako, hindi mawawala ang pagiging anak ko. Kaya alam ko na kapag umupo dyan, bagamat hindi ka nakatingin, hindi yan nakatingin sa'yo, tatay, maniwala ka sa akin, alam niya may sinasabi ka. Oh yeah. Yan man ay nakayuko, yan man ay patingin-tingin, alam niyang may sinasabi ka. At alam niya yan na dinidil mo ang emotional status niya. Tama. Wag kang matakot, fathers, na masaktan ang anak mo pagdating sa bagay na yan. Dahil sabi nga ng ating mahal na pastor, mas maigi nang masaktan siya sa bagay na yan kaysa masaktan pa siya sa dulo. Yan ang tandaan po natin. Okay? Again, fathers, when you deal with the emotional status of your children, you are dealing with their life. Yan po ay galing sa ating mahal na pastor. No po? Kaya tangkilikin po natin, napakaganda po ng programa po na ito. Napakaganda po sapagkat ako po ay naniniwala na ito pong programa po na ito ang tuloy-tuloy na magmumold at magpapatibay sa samahan ng isang pamilya. Sabi nga ni Sir Conrad nung Wednesday sa kanyang mensahe, kapag nasira ang pamilya, sira ang society. Kapag nasira ang society, sira ang bansa. Ibig sabihin, nagsisimula sa pamilya. Kaya let's deal our family. Ganyan ang programa ng ating mahal na pastor dito na wisdom ng Panginoon. Galing po yan sa wisdom ng Diyos. Binigay sa kanya. The program is specifically nakatutok pagdating sa pamilya. Okay? I hope this program has been a blessing po sa inyong lahat ngayong puntang hali po na to, ngayong pong hapon po na ito. Maraming salamat po, Sir Conrad. Papaalam na po tayo, Sir Conrad. At go ahead, Sir Con. Amen, amen. Maraming salamat po muli at I hope na kayo po may natutunan dito sa ating programa, The Baptist Lunch. And mga fathers, ang pinakakinakailangan dito, seryosoin nyo talaga ang inyong pamilya. Huwag ninyong babaliwan. Tulad nga ng sinabi ko as part of the introduction kanina, ay huwag niyong pag-eksperimentuhan ang inyong pong ang inyong pong pamilya. Dahil buhay po nakasalalay po sa inyo. Buhay po nakasalalay po sa atin. Kahit maliit pa yan, huwag mo pag-eksperimentuhan yan. Dahil kinakailangan talaga nila na makatikim ng isang seryosong tatay. Yan, dapat. Seryosong tatay na gusto na maging maayos ang kanilang pamilya. Alright? So, napakaganda. Napakaganda na itong programa na ito. Ito yung nagpupush sa atin para talagang maging maayos ang ating pamilya. Hindi naman ito wala naman ditong sapilitan, mga kapatid. Pero gusto lang namin kayong mamulat sa katotohanan na kinakailangan nating ayusin ang ating mga pamilya. Yeah. Alright? So, sundin natin, mga kapatid. Para lang yan, para sa kalusugan na dinidiscuss ko Sayang yung napapainggan pag hindi mo ina-apply. Yeah. Sayang. Sayang yung mga ganitong klaseng programa. Lagi natin sinasabi natin yung mga programa na ito, hindi lahat ng churches ay may ganito, mga kapatid. Not all churches ay may ganitong klaseng programa. Kaya take the opportunity
na mag-grow ang iyong pamilya, lalong-lalo na sa pagiging leader mo Man. sa iyong pamilya. Thank you so much, Sir Maki. Alright, and again, once again mga kapatid, maraming salamat po sa inyo lahat. In behalf of our pastor, ako po ang inyong lingkod na ngayon ay nandito po sa inyong harapan. At in behalf of our pastor who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch Father's Edition, ako po si Brother John Mark, and ganoon din po sir, along here with Sir Conrad, and with the live stream and the audio technician, and shout out din in behalf din sa mga co-host ng programa po na ito, Sir Rudy and Sir Noel. Kami po ay bumabati po sa inyong lahat ng magandang tanghali or magandang hapon, and we will see you on the next episode of your favorite noontime show, Father's Edition, The Baptist Lunch, every Friday. God bless you all. On top of all this, all we can say is to God be the glory. Have a blessed day ahead. Bye-bye. Only Jesus is my refuge. He is my hiding place. He has been my soul sustainer. I am safe in His embrace. Only Jesus, His love is constant. He's an ever faithful friend. He's my highest aspiration. I want nothing more than Him. Only Jesus, only Jesus, my one desire. Only Jesus, all my worship, all my praises, all that I live for. It's my desire to live for Jesus. It's my desire to live for Him. Though I often failed Him and caused Him shame, it's my desire to live for Him. If you could see where Jesus brought me from to where I am today, and you would know the reason why I love Him so. You can take this world, its wealth and riches. I don't need earth's fame. It's my desire to live for Him. I want to give this life I live as a sacrifice of praise for Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Only Jesus. My one desire. Only Jesus. All my worship, all my praises, all
my world.